Hello guys, Friday ngayon and naisipan ko lang lumabas kasi titignan ko lang kung anong ganap sa labas ngayong panahon na to. So ito yung gagamitin natin, yung SR. Hindi ko na siya masyado nagagamit, meron akong bagong bike. Ito hindi ko pa ito napapakita sa inyo pero bumili pala ako ng Enduro. Naka 650 na fork na siya. Ang brand yan is, kalimutan ko yung brand pero ito yun, Husqvarna ba yun? Pero XR200 to na set up na as pang trail. Then ito yung bago nating bike, Gixxer 1000 na K7. Ito yung gamit ko sa Bataan sa ride namin ng LFG Boys. So since hindi ko na itong gagamit tong SR, parang last na gamit ko pa dito sa SR ko is yung Baguio. Siguro may mga magdadalawang buwan na naman. Hindi ko pa na-edit yung vlog ng Baguio guys, pero upload ko yun soon. Pag sinipag tayo mag-edit. Ikot tayo ng kung saan. May gas kaya itong SR. Hindi ko na sure kung mag-start siya. I don't think so mag-start. Hindi nga siya nag-start. Since nandito na tayo, ayaw mag-start ng SR. Sa mga nakaka-experience ng gantong issue, ganito yung tunog niya. Yan. Tapos magpapump lang ulit. Nangyari na sa akin kasi to noon, mga siguro 3,000 kilometers pa lang natatakbo ng motor ko. Nangyari sa akin to, so alam ko na yung issue. So kuha lang kayo ng any Allen or screwdriver na maliliit or malaki. So open nyo ng tumbang ko. Yan. Make sure nyo na naka-open na yung susi ng SR. Tapos naka-open na rin yung kill switch. Tapos may makikita kayo ditong red na goma. Ayan, yung gomang yan. Ito kasi yung natawag na starter relay. So kuha lang kayo ng bakal, any metal, pero mas maganda screw. Dikit nyo lang yan, pagtapin nyo lang yan, kikislap yan, tapos mag-i-start yan. Yun. Sana nakuha nyo. Ganyan siya kasi pagka natatambak yung SR, ganoon na nangyayari sa kanya. Tingnan nyo, ang taas ng idle. Ewan ko ba bakit ganito ang issue ng SR, or issue siya ng mga crossplane siguro, kasi sa MT-07 dati ganyan din ang nagiging problem ko, pero lobat yung battery nun. Pero mamaya good na yan. Taas lang ng idle nyo, tanghali naman, so magko-call start tayo dito saglit. Marami akong issue na nakikita na ganito, same ng issue na na-experience ko sa SR, para wala ng question. Paglabas ko pa lang sa amin, ramdam mo na walang traffic eh. Kasi mga gantong oras, traffic dito sa paglabas ng village sa amin. Ngayon talaga yung perfect time para maggala. Kasi yung mga artista kasi, nag-uwian sa probinsya. Di ba sabi nga nila? So mostly itong part na to, traffic to. Itong motor na to is 2 years na and 6 months ata. Going to 3 years na tong motor na to. Simula nung na-release at nakuha ko. Ganong problem pa lang naman yung na-experience ko sa ganong lifespan. Syempre, for me, common na yung problem na yun kung hindi mo lagi nagagamit yung bike. Itong bike kasi na to, pang leisure ko lang talaga, pang breakfast ride, hindi ko siya pinang-daily. Ang nararan pa lang ng motor na to is going to 10,000 in 9,000 something. Still, good running condition pa rin naman siya. Gaan? Gaan niya dalhin, no? Nagpaplano sana ako kanina umakit ng Marilaki. Kaso naisip ko, marami ding artista na pupunta doon ngayon dahil holiday nga. Kaya naisip ko, dito na lang ako sa city, kung saan madalas ang traffic. Kaya yun, wala masyado tayong kasabay sa daan. Ang sarap sana kung laging ganito, no? Ang ayaw ko lang dito sa motor na to is yung clip-on. Hindi ka pwede ka maglagay na clip-on, kaso nangyayari kasi tumatama siya sa gilid itong fairings na to. So tiis, pogi na lang, hindi mo siya maliliko ng todo. So as you can see, basag pa rin yung windshield ko. Hindi ko pa rin napapalitan, pero meron na ako doon na clear pamalit sa windshield na to. Kasi last time tinamaan tayo ng katangahan eh. Dito rin sa part na to, tumama sa bakal to. Ha? Basag yan eh. Ano basag? Ay, oo nga, ba't mabasag? Tutol eh. Tumama sa bakal. Paano bubukahin yun? Asan ba? Andun. Oh, thank you. Sakto, nasira yung throttle niya. Meron siyang nabili na bago. Eh di niya alam kung paano ikabit. Tinulungan ko na lang din. Nakalibre food trip pa, manginasal. Tumba pala si
JM last time, kaya pala nabasag yung throttle niya, kaya hindi niya rin mapihit. Same nung problem nung akin, basag din yung akin, so kailangan ko palitan. Sakto, yung sira nung kanya ilalim, sira nung akin ibabaw. Kinuha ko yung ibabaw, yun yung gagamitin ko sa akin. Ayusin ko na lang next time pagka nagkaroon ng oras. Ang bad trip lang kasi kanina, papansin nyo guys, nagbago ako ng POV kasi hindi nare-read yung ano ko, yung mic ko. Bad trip. Ang dami ko sinabi tapos hindi na-read. Hirap lang ng gaya, uulitin mo na naman, no. Dati hindi naman naglolo ko tong mic na to, ewan ko bakit ngayon. Ito lang ulit tayo mamaya sa tabi kasi meron akong i-share ko sa inyo yung mga mods ng bike na to. Hindi rin nagagamit ni JM yung bike niya. Hindi ko na pinakita sa vlog si JM kasi hindi ko na-expect na nagloko pala yung mic ko. Doon lang siya sa loob ng police station. Police station ba yan? O police office? Just sa may Tikling. Hindi ko na-expect may mga bahay pala doon. Akala ko puro ano lang yun, puro opisina lang ng mga police. Okay. Brembo is life, sarap. Sarap ng preno guys. Naka Brembay. Sarap lang magingay, no. So yun nga, yung mga sinabi ko kanina, hindi ko alam kung narinig, pero ulitin ko na lang tayo. Okay, papark lang. Papark na ako kuya. So ayun guys, once again ito yung 450 SR na gamit ko. Check lang natin kung ano yung mga modification na nagawa natin so far for this bike. So simulan na natin sa top. Ito yung windshield ng BMW S1000 na R-Type, pero basag to guys. As you can see, basag na yun dito, basag rin yun dito. So ang gamit nating bracket nito is yung full bracket na ng buong mukha ng SR. Pero meron tayo sa bahay na extra, yung half lang. Since nabasag siya, meron naman ako na order na bago na ganto. Clear naman siya, ito kasi smoke. So ikakabit ko na lang yun, tapos papalitan ko ng bracket yung maliit ulit. Ayan. Sayang sana, no. Iba pa naman yung beauty pagka full. Ayan. Tapos yung decals natin, yung fairings natin, wrap ko yan, nirap ko ng mat, ako lang ang gumawa, pero hindi marami ng gasgas. Ayan, gasgas kasi natumba yung motor. Ito, gasgas kasi natumba yung bike eh. Yan, kaliwat kanan yan. Then syempre pinaka-importante para sa bike na to for me, itong steering damper, kasi especially pag nagre-ride tayo sa high speed, tapos sa expressway, yung may mga biglang lubak, ito yung magsisave sa atin para maiwasan yung wobble. Yun lang naman for top. Ito gas tank quick release, so Shopee Racing lang naman yan. Yan pa rin naman yung luma na nakakabit. Tapos ito naka-reset tayo na pang race, so nalilipat na yan sa tatlo. Kung gusto nyo malaman kung paano ikabit yan, meron nang ginawang video. Ito, lalagay ko dun yung link din sa description. Tapos naka SE project tayo na pipe, cut delete noon, stock headers, pero now is naka full system na tayo. Tapos meron siya maliit na catalytic. Dapat ang ginawa ko is straight full system na lang siya, gawa ni Orion or ni VMAX. Tail tidy, naka tail tidy tayo. So nakalimutan ko, meron pala akong quick shifter guys. Ito, quick shifter, isa sa mga best upgrades yan para dito sa 450 SR. Sa 450 SRS meron naman ng built-in, pero I think meron lang mga variant na merong SRS, meron lang variant na may quick shifter. Again, sa mga nagtatanong kung meron bang auto blip, wala pong auto blip ang 450 SR dahil hindi po ito naka ride by wire, pero pwede po siya mag downshift. Yun nga lang, pag nag downshift ka, hindi siya smooth gaya ng may auto blipper. Papasok siya pero normal downshift yung kakadyot. Ngayon, para mas smooth, para kang naka auto blipper, gamitan mo ng rev match technique. Search nyo lang po sa YouTube kung paano yung rev match at aralin nyo po, mas maganda po yung gawin.
As you can see guys, yung tire ko is naka big tires na tayo. 120 yung harap by 70, 180 by 55 naman yung likod. And yung mugs natin is hindi po stock. Sa mga naka-stock mugs, ang recommended lang po na size is 160. If mag-hire kayo 1 to 180, pwede naman, pero donut na siya. Mararamdaman mo na sa performance may pagbabago. Pero 160, okay lang siya. Recommended sa mga stock mugs plus 10 lang or negative 10. Yun lang guys. Other than that, may magbabago po sa performance. So gamit natin gulong pala is Rosso 3. Chain pala natin, gamit ko PAG. Hindi ko siya mare-recommend kung gusto nyo ng pang matagalan. Doon pa rin tayo sa DID or RK, yung original guys ha. Set pala ng sprocket natin 13 sa engine, 13T. Sa rear sprocket naman is 43T. Since naka racing mugs nga tayo ng Racing Boy, mas minabuti kong mag upsize ng 2 teeth kasi 41 yung stock to 43 para kung bumigat man yung gulong or bumigat man yung mugs. Sa experience ko, wala namang pagbabago compare sa stock. Medyo lumakas lang yung motor. I don't know kung sa akin lang. Di ko ma-compare, pero pag gumagamit ako ng iba, medyo nahihinaan ako since siguro is walang hiyaw dahil naka 14T sila or naka 15T yung mga nagagamit ko. Yun lang. Sa internal naman, naka-tune po itong 450 SR kay Overdrive. Siya po ang nag-tune nito, naka-dyno. Alang ang pagkakatanda ko, plus 3 yung gain niya sa horsepower, then sa plus 3 din ata sa sa torque. So mas malakas na siya compare sa mga stock. Then naka-brisk po ako na spark plug. So far, meron pa pala yung air filter na washable. Yun lang po, wala naman ng mga bago. Soon, siguro, ang nakikita kong kulang dito sa bike na to is linisan. Ang dumi kasi. Hindi, yung suspension. Pansin nyo ba kanina ba nagdadrive ako? Parang akong tinatapon. Hindi na ako sanay kasi matagal ko siyang hindi rin nagagamit. Parang buwan din. Tapos ginamit ko yung Gixxer last time sa Bataan. First time ko gamitin yung Gixxer 1000 na yun sa long ride. At sa hindi ride. As in sa ride. First time ko, pero naka-tune kasi yung suspension nun, kaya ang sarap gamitin. Pero dito na hindi naka-tune, yun. So, ma-advise ko sa mga bagong 450 SR owner or dun man sa old, paayos nyo yung suspension, pa-tune nyo, harap likod. Then pala guys, lastly, ito, clip-ons. Hindi po ako nakastock na handlebar. Clip-ons yan. So, pansin nyo, tama-tama yan dito. So, lumit yung turning radius nya. Muuntog. Pero, stable naman siya. In straight. Yun nga lang pag U-turn. Yado. Mas maganda kasi. Mas trip ko kasi yung medyo naka-sub-sub, naka-attack position lagi. Sanay naman yung likod ko. Yan lang guys, so far. Wala naman na. Wala nang mga upgrades. And siguro kung may mga minimal upgrades lang yung seat cowl. And then mga carbon parts. Gawing carbon yung mga plastic parts. Yun lang, that's it. Pero ako ma-advise ko, unahin quick shifter. Kung full system, ipa-remap. Naka-remap yung bike ko again kay Overdrive, kay Josh. Remap suspension, remap gulong, preno. Yan ang mga dapat palitan guys. Itong preno, gusto kong palitan tong master ko ng Brembo RCS. Pero let's see kung anong mangyayari. Brembo tas lines. Or masyado ng overkill para sa 400cc. Yan lang guys, maraming salamat. Comment below kung meron kayong mga ibang question. Etong sa wheels, yung Racing Boy Mugs, gagawin ko ng bukod na video yan para mas maayos yung explanation na mas kailangan, kung ano yung mga kailangan parts nyo. Kung if gusto nyo mag-upgrade or mag-upsize ng gulong like me ng 120, 180. Yun lang guys, maraming salamat and see you on my next one. Bye bye.